si Yusek Claire Castro, matalim lang sumagot. Pero hindi mo masasabing hindi professional magsalita. Pangulo ng Pilipinas. Philippine Province of China. Pinaganda ko ang Davao. Look at Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Shoot siya sa balde. So, kailangan particular ang description. Shoot siya sa balde. Ang usapan natin ngayon sa pila. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Shoot siya sa balde. Sa manlulupig, I'm from Ateneo Law. Shoot siya sa balde. hindi tayo pasisihin. Shoot siya sa balde. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Tingnan nyo si Sara Duterte, kakaiba yung dating. Ganito ang Vice President nyo pag merong script at merong direktor. Napakaamo. Napakaamo magsalita. Akala mo hindi makakapagtalop ng saging. Pero pag siya ay kinakausap nang walang binabasa at walang magdidirect doon sa kanyang mga sasabihin, diyan lumalabas yung walang kasusta-sustansyang mga pananalita. Hindi ko alam kung ganun talaga ang takbo ng utak niya dahil hindi natin alam kung anong laman o sinasadya niya para ipakita na siya ay matapang, siya ay presko magsalita, arrogante, ganun siya kasikat. Yun ang pakiramdam niya. Or talagang walang laman ng utak. At yun talaga ang kaya niya lang sabihin. Para sa akin, yung pangalawa ang choice ko. Yun lang ang kaya niya sabihin. Lately, sinabi niya na itong si Claire Castro na isang spokesperson ng kung sino daw sa Malacanang, dapat professional magsalita. Dahil daw merong seal ng Malacanang or seal ng presidente doon sa likod niya. At tayo daw, siya daw, kahit na ano pagsasabihin niya, pwede kahit ano. Dahil wala naman daw seal ng presidente. Ganyan po kababa ang standard na ina-assume at ginagalawan nitong si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi ba dapat kahit sa anong oras bilang Vice President or kahit na sinong government official or kahit na tayo mga mamamayang Pilipino, dapat talagang professional gumalaw at magsalita? Ganyan po kababa itong panukatan nitong si Sara Duterte. Dahil daw merong seal ng presidente, seal ng Malacanang, doon sa likod ni Claire Castro, dapat daw professional magsalita. Pero yung salita na yan, humahampas sa mukha niya. Dahil sino ba ang hindi professional magsalita? Si Yusek Claire Castro, sumasagot lang doon sa mga issue na ibinabato sa kanya tungkol sa presidente. Kung merong mga issue na dapat sagutin. Matalim lang sumagot. Pero hindi mo masasabing hindi professional magsalita. Pero itong si Sara Duterte, pag nagsalita, lalo na nga pag walang binabasa, napakabastos. Hindi talaga professional magsalita. Yan yung ating Vice Presidente. Yan si Sara Duterte na nagsasabi na dapat professional magsalita itong si Claire Castro. Hindi muna nalalamin bago magsalita. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yung dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Mula pa noong araw, kita na natin kung gaano siya kababoy, gaano kabastos magsalita. Di ba? Alam natin na hindi siya professional magsalita. Yung pagbabanta, yung pagmumura, lahat lumalabas sa bibig niya eh. Narinig na ba ninyo itong si Claire Castro nagmura?
Narinig na ba ninyo itong si Claire Castro? Kung may mga tinatanong na hindi maganda sa kanya, bara-bara kung magsalita. Bastos kung magsalita. Hindi naman eh. Matalim lang magsalita. Pero yung mga sinasabi niya, within the bounds of the law. Lawyer kasi siya eh. Alam niya yung sinasabi niya. Pero itong si Sara Duterte, bilang isang lawyer, questionable yung mga lumalabas sa bibig niya. Kahit na abogada siya. Kaduda-duda. Pagdududahan mo yung pagiging abogado niya. Kaya nga sinasabi natin, yung sinasabi ni Sara Duterte na dapat professional siya magsalita. At hindi rin tama yung sinasabi niya na itong si Claire Castro ay tagapagsalita ni Pangulong Marcos. Hindi naman eh. PCO office, itong opisina ni Claire Castro. Presidential Communications Office. Doon siya spokesperson. Hindi siya spokesperson ni PBBM. Kaya itong si Sara Duterte, hindi niya rin alam eh. Kahit yung mga posisyon sa gobyerno. Naalala niyo tinatanong siya ng mga reporters tungkol doon sa NTF-ELCAC. Sumasagot siya, pero biglang-bigla hindi niya na alam kung ano sasabihin. Dinivert niya, tinanong niya ano daw meaning ng ELCAC. Sipin mo, vice chairman siya during that time nung NTF-ELCAC na yan. Hindi niya alam ang meaning ng ELCAC. Ganyang klaseng ito, vice presidente. In the NDF-ELCA, they are only about ano yung mga ELCA? And local armed conflict. And local, ELCA. Nakalimutan ko sa list ko. Oh my God! I cannot explain that you, as I said, before I was saying the problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But so I will not help them solve the problem. Hindi nag-aaral, hindi pinag-aaralan itong si Sara Duterte. Yung kanyang papel at yung mga posisyon sa gobyerno, hindi niya naintindihan. Nakita rin naman natin yung ambush interview sa kanya doon sa Dahig. Hindi niya alam kung ano yung paksilika, kung ano-ano yung mga lumabas sa bibig niya. At takang-taka siya. Samantalang napakainit na issue. Ang laki-laking issue niyan dito sa Pilipinas. Pero kita mo yung mukha niya. Ma'am, any talk po about sa facility na balak mo itayo sa Pilipinas? Ano? Paksilik? Wow. Paksilik? Paksilik. Do you know anything about that? Wala, I cannot comment on that. Paksilik? Paksilik? Wala. Yan yung gusto niyo maging presidente, mga DDS. Kaya, hindi ko alam saan pupulutin ng Pilipinas kung talaga magiging presidente yan. Although hindi ako naniniwala na magiging presidente yan. Lumalabas na yung mga demanda sa kanya, bukod dyan sa impeachment proceedings. Pero dito sa speech na ipapakita ko sa inyo, yung kanyang pag-speech na sinasabi ko nga, napakaamo at halata mong may direktor. Ganyan siya pag may binabasa at may direktor. Napakaamo magsalita. Dito, kaya niya ginagawa ito. Ina-advise na siya ng kanyang PR firm na nag-handle sa kanya na umayos ka. Kailangan ipakita mo sa publiko na isa kang mabuting vice presidente, mabait, malumanay, para makalimutan yung mga pinagagawa mong pagbabanta at kung ano-ano pang pagmumura na hindi mangyayari. Hindi natin makakalimutan yan. Dito, sa ipapakita kong video clip, ipapakita ko lang sa inyo na ito, ganito ang propaganda. Ganito ang galawan ng mga PR firm. Ganito ang advice sa kanya. Binabago nila ang image ni Sara Duterte. Pinipilit nilang baguhin ang image ni Sara Duterte dahil nga dito sa nangyayaring hindi maganda. Na nakita nyo naman kung ano nangyayari diyan sa trial ng impeachment.
Hindi po totoo na siya ay nilaglag ni Acosta, yung kanyang SDO, yung special disbursing officer. Hindi po siya nilaglag. Wala po silang choice dahil documented. Nakapirma itong si Acosta doon sa papeles ng pag-release ng pondo. Hindi naman niya po pwede hindi sagutin yan ng tama dahil documented. Kaya hindi rin totoo na inilaglag niya si Sara Duterte. Lumaglag dahil kusang lalaglag. Sabi nga natin matik yan. Pag ang kanyang disbursing officer at pati yung isa pa pag nag-witness, pag ang disbursing officers niya ang nagsalita, siguradong laglag siya. Dahil wala naman silang option, wala silang choice, kundi sabihin yung totoo kasi nga nakapirma sila sa dokumento. Wala silang choice kundi sabihin na talagang inutusan sila. Dahil kung hindi sila inutusan, hindi naman nila aakuin yung kasalanan ng pagkakawala ng milyon-milyon pera. Sila ang makukulong at libre itong si Sara Duterte. Hindi mangyayari yan. Kaya sabi nga natin, matik na talagang ilalaglag or matik na talagang malalaglag si Sara Duterte dahil wala silang choice, nakapirma sila dyan. So ngayon, panoorin natin itong sinasabi kong trabaho ng PR firm para palabasin na maamo, mabait itong si Sara Duterte, baka sakaling makalimutan natin yung mga pagmumura, yung mga pagbabanta at kung ano-ano pang mga kabastusan lumalabas sa bibig nito. Pati yung pagiging makachina. Pipilitin nilang medyo mawala sa pag-iisip ng mga Pilipino yan dahil hoping sila na lulusot sila dito sa impeachment trial at later on makakatakbo bilang presidente itong Sara Duterte. Na sa tingin ko ay hindi mangyayari. Magandang araw sa inyo lahat. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action. Ibalik natin ang tapang at malasakit. So ganyan po ang itsura. Ganyan po ang itsura ng sinasabi kong trabaho ng PR firms. Kung gusto kanilang i-direct, gusto kanilang magmukhang mabait, gagawa ka ng script, yan po, ganyan po itong ginagawa nitong si Sara Duterte. Trabaho po ng PR firm yan. Yan po ang klarong-klarong propaganda. Kung hindi niyo po alam kung ano yung ibig sabihin ng propaganda, ito po yun. Ginagawan ka ng kakaibang image na para maging katanggap-tanggap ka sa publiko. Yan po ang propaganda. Yan po ang trabaho ng PR firms. At ginagastusan po ng milyon-milyon yan. Itong si Sara Duterte, imbes na ipakita sa mga Pilipino na ang kanyang masipag na pagtatrabaho, yung matalino niyang mga desisyon, yung ginagawa niyang pagtulong, pagpunta sa mga lugar na tinatamaan ng disaster para mag-abot ng mga tulong. Hindi niya po ginagawa eh. Mas malamang pa po yung kanyang mga araw na nasa abroad siya. Na walang ginawa doon kung hindi mangampanya sa mga Pilipino. Yan po ang ginagawa nitong si Sara Duterte. Ever since. Ilan beses na po siya, tinalo niya pa si PBBM sa pagpunta sa kung saan abroad. Tinalo niya pa. Isipin niyo kung gaano kalaki ang ginagastos natin. Sinasabi niya personal niyang pera ang ginagamit niya dyan. Pero siyempre, kaduda-duda yan, gagawa niya ng paraan yan at alam din naman natin may question
doon sa kanyang unexplained wealth. So hindi mo pa rin masasabi na talagang personal niyang pera ang ginagamit niya dyan. Dahil kine-question nga sa impeachment court yan, sa impeachment proceedings yan, yung kanyang questionable wealth na hindi maipaliwanag. Although talagang may panggastos siya dahil nga doon sa wealth na nakatago. Pero, ang obvious po rito, ilan ang mga bodyguards niyang kasama dyan na ginagastusan nating mga mamamayang Pilipino. Narinig ko nga kay Yusek Claire Castro na more or less mga 7 million na as of today doon sa mga ginagastos niya para lang sa mga bodyguards niya. Natural, yung plane fare niyan, yung hotel niyan, pagkain niyan, etc. Tayo po ang nagbabayad niyan. At makita nyo naman itong si Sara Duterte kung gano'n niya ini-enjoy ang bodyguards. Pag merong mga pinupuntahan siyang mga functions, proud na proud yan pag napapaikutan siya ng bodyguards. Minsan nga, mas marami pa yung bodyguards. Mas marami pa yung bodyguards kaysa doon sa mga audience. Pero enjoy na enjoy siya. Taas na siya naglalakad sa hall. Napapaikutan ng bodyguards. Yung mga bodyguards, utu-utu rin na sa kanya, nakapayong, ganyan. Tapos iilan lang ang audience. Ang masaklap po niyan, tayo nagbabayad dyan. Yan po ang gustong-gustong maging presidente ng mga DDS. Nakakalungkot. So yan po, kaya ako pinapakita sa inyo na itong speech ni Sara Duterte na ang amo-amo niya, gusto kong malaman ninyo, ito po ang tinatawag na propaganda. Ito po ang trabaho ng PR firm na nag-handle sa kanya na ginagastosan po yan ng milyon-milyon. Dapat rin po ma-check natin sino nagbabayad sa PR firm na ginagamit niya. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo, pilitin natin masagot hanggang kaya yung mga komento ninyo. Paki-share na rin po. Gusto natin makarating ito kay Sara Duterte at sa mga taong hindi pa nakakalam na ganito ang itsura ni Sara Duterte pag nagbabait-baitan gawa ng isang PR firm. At ganito ang propaganda. Thank you again, ladies and gentlemen at mga kapatid mga kabayan. Magkita-kita po tayo.